Magandang araw mga pare, ako nga pala si paring RJ at welcome dito sa paring RJ TV. Bago ang lahat, palakpakan muna. Yan. Medyo ah chill ang pag-uusapan. Hindi naman chill. Medyo malupit ang pag-uusapan natin ngayon dahil si Marcos parang bumabaliktad na. Dahil nga malabo yung impeachment ni BP Sara, kailangan niya nang bumawi dun sa mga una niyang sinabi. Di ba? Kasi nung nakaraan, ang sabi nung parang binibigyan nilang linaw na walang hindi pinupush o hindi pinupursige ni Pangulong Marcos yung impeachment ni BP Sara. So ibiniblame ngayon ng presidente na sa Senado na yan sila nang bahala. Samantala noong una, di ba? Pero hindi mo maiiwasan o hindi mo mabubura yung ginawa mo sa tatay ni BP Sara na si Pangulong Duterte na pinadala mo doon. Ngayon, paano ka babawi? Paano ka babawi dyan sa ginawa mong yan? Diba? Ayan ang tanong natin. Paano ka babawi, Pangulong Marcos, sa ginawa mong pagpapadala kay Pangulong Duterte doon sa dahig? At ngayon nga, di ba napag-usapan natin sa iba nating videos na parang kailangan ng dahig itong si Pangulong Duterte kasi nga itong kay Pangulong Duterte lang yung yung kasong dinidinig nila. So para makasurvive yung ICC, para hindi mabuwag, kailangan nilang patagalin ngayon doon si Pangulong Duterte, which is ginagawa na nga nila dahil wala pang ang witness, baka daw tumagal si Pangulong Duterte dyan sa dahig. Naku po! Marcos, kung talagang gusto mong bumawi, kailangan ikaw ang gumawa ng paraan para mapauwi ngayon si Pangulong Duterte. Diba? Kasi yung impeachment, malabo na yan mga kababayan, mga pare, mga banateros. Malabong-malabo na yan. Dahil ang mangyayari ngayon, once na lumabang ka doon kay BP Sara na tatakbo sa 2028 bilang presidente, medyo alanganin sa pagtakbo mo yan. Alanganin sa karir mo yan. Kasi nga naman, pag bumoto ka doon sa impeachment, mayayari ka. Bakit? Pag napaupo yan si BP Sara Duterte sa 2028 at ikaw naging bumoto ka doon sa impeachment, medyo alanganin ka ngayon. Kaya ngayon, yung mga nanalong senador at yung mga senador na nakaupo pa dyan, baka mamaya, ang gawin nila ngayon is support sila ngayon kay BP Sara. Yan. Balimbingan na. Si Chis Escudero, ano kayang gagawin nito ni Chis Escudero? Kasi siya ang nag-ano dyan Pero ang galing ni Chis medyo siya didinig po namin yan sa sa amin po sa Senado, hindi po kami nauutusan. Didinig po namin yan, ganyan siya, di ba? Ngayon 2028 na. Baka pag nanalo si BP Sara, di mayayari siya pag pinush niya yung impeachment. Kaya itong mga senador na to ngayon na nandyan sa Senado, 24 yan Ang gagawin nila ngayon, sisip-sip sila ngayon kay BP Sara. Pero di ba nakita nyo yung bloodbath na yun? Na binabanggit ni BP Sara. Naku, maganda yan. Pag na-impeach siya, di lalabas yung baho nito ni Marcos. Yan ang usap-usapan ngayon di ba? Ano na ngayon? Ano na tayo ngayon? Style na si Marcos, 'di ba? Bumabawi na hindi ayaw niya daw. May papi-play tayong video. Katunying, wag mo kong dito ha. Wag mo ko i-copyright ha. Pera muna ng video mo ha. Baka i-copyright tayo. Katunying wag naman ha. Hiram lang ng video, re-reactionan lang natin. Ayaw niya na daw ng politika. Sabi ni Marcos sa video niya, ayaw mo ng politika? Ba't ngayon? Ngayon mo sinasabi yan? Nung una, pinupolitika mo talaga lahat. Unang-una, si Pastor Kibuloy. Then, tawag dito? Ginipit nyo. Pati kay OJ, si ginipit nyo. Ngayon, si Pangulong Duterte. Tapos si BP Sara. Ano ngayon?
Meron pa silang ginigipit ngayon yung yung Duterte Youth tsaka yung BH Party List. Kung hindi ako nagkakamali, hindi pa nila pinapaupo kasi nga yung Duterte Youth nag-file ng impeachment patungkol dito kay para dito kay BBM. Nakagigipitin din. Ayaw pa upuin. Meron daw kaso yan dati ng 2019 natapos na. Yung Duterte Youth to natapos na nung 2019 tapos ngayon binabalik na naman nila. Sabi nga nung ni Cardema, kung totoo yan, dapat hindi na kami nakaupo noong 2022. 'Di ba? Dapat hindi na kami nakaupo noong 2022 tapos ngayon pinayagan nyo pa kaming tumakbo tapos ngayon ayaw nyo kaming paupuin. Anyway, sa ibang balita na yan, pero ito muna ang pag-usapan natin. Ay, Katonyi nga, ulitin ko huwag naman akong Bago tayo mag-umpisa, kamustahin ko lang yung mga kababayan natin dyan sa abroad. Kamusta kayong lahat? Ingat po kayo and yun nga, laban lang. Laban lang. Wala tayong magagawa. Nakakadismaya talaga yung resulta ng eleksyon, pero hindi tayo titigil patungkol doon sa nangyayaring yung sinasabi ni yung pinaliwanag natin kahapon. Yung iba yung sinabi niya before election tapos iba na yung after, may pa-process. So parang bago i-send doon sa mga sa NAMPREL, sa PPCRB, pa-process pa daw muna. O bago i-send kakalikutin muna siguro. Isa-set muna para paglabas pares sila sa COMELEC, pares yung itsura nung boto sa COMELEC, pati itsura ng boto sa kanilang yung ipapasa sa kanila. Ang sabi, 'di ba, galing sa machine diretso doon sa server ng mga 'yon. Hindi, delay pa daw. At hindi lang 15 minutes ang delay 2 hours. Ganong katindi. Kala ko ba ang sinasabi natin, mabilis na 'to kasi automated na 'to. Bakit may delay? Anyway, at isa pa bago tayo mag-umpisa yung natin yung ating charity work by pa po ito by June, pero meron na tayong nag-comment diyan si Madam Wildonia Serio. Ma'am, kung po medyo malayo po yung kanya yata Samar parang hindi pa natin kaya yan. Medyo nandito lang tayo sa NCR basta dito lang muna tayo sa NCR kasi masyado po yatang malayo yung Samar. Baka hindi natin kayanin ang biyahe. Siyempre sa biyahe magastos na yan. Madam, nandyan po sa kinoment ko po yung aking email diyan sa aking sa comment nyo. So paki-email po ako doon para doon po tayo mag-usap, By June pa po yung ating charity work. Tutulong po tayo sa mga mapipili natin. By email to. Mag-email kayo sa akin. Ilalatag ko yung email ko dyan by June. Tapos email kayo sa akin ng family na gusto. Wag kayo Wag yung pansarili nyo. Yung nakikita nyong family na pwede nating tulungan ng kahit papaano. Maliit lang to. Hindi to yung bonggang tulong. Basta yung talagang talagang kailangan ng tulong hindi yung may pera naman baka gusto lang wag ganoon. Kailangan yung para to dun sa mga kailangan ng tulong talaga, okay? Nagkakalinawan po tayo. 'Di ba kasi syempre may mga diskarte yan baka mamaya kunyari mahirap tayo. Wag tayong ganoon. At mga kababayan, ulitin ko, hindi tayo nanghihingi ng dito ng kahit magkano wala tayong hinihingi. Ito is yung perang gagastusin natin dito sariling sa atin, yung pera natin at dito sa mga nagsusubscribe sa atin. Kita natin sa YouTube, kung kikita na tayo sa June, hindi pa natin alam. Sana. Tagal ko na nag-YouTube, di ko pa nararanasan kumikita. Kumita. So, yun po yan. At ano pang sasabihin natin? Yun nga, yung by June, maglalatag tayo ng yung ilalatag ko yung aking email address dyan para doon kayo magchat-chat. I-send nyo yung information ng family, tapos yung picture at yung contact number nyo o contact
number nung family para pwede natin silang kausapin. Basta malapit lang po muna ha. Wag naman po yung masyadong malayo. Wag naman, hindi natin pa kaya yan, okay? Ano lang tayo, small time lang tayo. Hindi tayo big time na kagaya ng ibang vloggers. So gagawin natin 'yan kung possible maging twice a month or once a month. Depende po 'yan ha. Depende kung gaano tayo ka-busy, tsaka depende kung may pera tayo. Anyway, meron naman tayong mga blessings na dumadating. So, yung konting blessings, tapos bigay din natin yung konting blessings para naman patuloy pa rin, di ba? Para at least hindi lang tayo tanggap ng tanggap, makakapagbigay din tayo. Okay? Malinaw? By June pa po ito, mga kababayan. Pinapaalala ko lang sa inyo lagi, ho? Hindi pa po ngayon. Sorry. Kasi wala pa tayong paplanuhin pa natin yan. Tapos natin yan. I-vlog natin yan para makita nyo kung ayun. Para makita nyo. Hindi, para mapanood nyo, di ba? At least yung mga subscriber natin, nakikita kung paano tayo tumulong, kung di ba, syempre, subscriber ko kayo. Syempre, doon din sa inyo nanggagaling yung yung tulong na ibibigay natin. Pwede kayong tumulong via super chat kung hindi ako nagkakamali. Hindi ko pa alam kasi paano eh. Diyan na lang kayo. Wag na kayong magsasend sa akin. Pag may nanghingi sa inyo ng ng pinagamit pangalan ko, hindi ako yun ha. Wala tayong hihingiin sa inyo na ganyan, na pera. Hindi tayo ganun. Wag tayong ganun. Baka ma-issue pa tayo dyan. Mahirap na. Wag tayong gumaya dun sa mga vlogger na Tansu vlogger. Wag tayong gumaya doon ha. Basta yung pera manggagaling, yung tulong na ibibigay natin, yung konting natin yun, sa atin manggagaling mismo yun. Okay? Alakpakan. Malinaw na. Ayan ha. Kahit papaano tutulong tayo ha. At least, konting tulong para lang, alam mo yun, di ba? Hindi naman kailangan tumulong ng todo. Hindi mo naman kailangan maging politiko o maging kung sino man para tumulong ka. Basta nasa puso mong pagtulong, pwede naman yan. Diba? Gaya ng ibang dyan. Gusto kong tumulong sa may hirap, kaya iboto nyo ako. Wag ganun. Hindi tayo ganun. Anyway, umpisa na natin to para matapos to. Okay? So, pagpasensyahan nyo na to ito ang magandang topic ngayon kasi vlogger Marcos Kato niya, uulitin ko, wag mo kong i-copyright Wala na nga akong kita, i-copyright. Realization nyo na ganito po ang naging resulta po ng eleksyon, may kinalaman po sa administration slate. Para sa ang unang realization ko po ay kailangan ko ng mag-iba ng diskarte kasi yari ako. Hindi. Ako lang yun. Tuloy. I have two conclusions sa election. Una, nagsawa na ang Pilipino sa politika. Nagsawa na talaga. Kasi unang-una, ikaw ang politika. Ikaw ang Sino pa ba? Di ba? Sawan-sawa na sa politika. Oo, kasi yung una, pinulitika mo si inuna mo si Pastor Apollo Kibuloy. Inuna mo, tapos sinunod mo si Pangulong Duterte. O hindi pa pamumulitika yun? Baliw ka pala Joke lang. Ang mensahe sa amin lahat, hindi lamang sa akin, hindi sa aming lahat. Tama na yung pamumulitika ninyo. At kami naman ang asikasuhin ninyo. Tama rin naman Yan naman talaga ang dapat natin ginagawa. Hoy. Tsaka mo na-realize yan after 3 years. Dapat noon pa. Kaya ka nga binoto ng taong bayan Akala nila pagpapatuloy mo yung ginawa ni Pangulong Duterte parang hindi naman natin nararamdaman. Siguro meron siyang ginagawa pero hindi kagaya dati.
Na talagang ang taas kasi ng standard na binigay ni Pangulong Duterte. Tapos papasok dito sa sablay. Mararamdaman talaga ng mga Pilipino na walang ano yan, wala kang ginagawa. Kaya mabuti. O, tapos na yung eleksyon. Tama na yung politika. Tama na yung politika. Magtrabaho. Sige, kung tama na yung politika, pauwiin mo na si Pangulong Duterte. Gumawa ka ng paraan para makauwi si Pangulong Duterte. Yan, ayan, okay yan. Para tama na yung politika. Maggawin na natin lahat ng kailangan gawin. So nagsawa ang tao. Ano po yung pangalawa? Yung pangalawa, disappointed ang tao sa serbisyo ng gobyerno. Alam mo pala eh. Ay, hindi sa akin. Sa kanya na mismo nang galing disappointed ang tao sa serbisyo ng gobyerno. Ano ba? Yun naman talaga. Disappointed talaga. Ano pa bang... Ngayon mo lang na-realize yan? Sir, kami mga after 1 taon lang alam na namin. Disappointed talaga lahat. Lahat ng bumoto sa'yo. Hindi nila nararamdaman at masyadong mabagal ang galaw. Weak ka kasi. Bubuo ng mga project na hindi pa nila maramdaman. Palagay ko ang nangyari dyan. Dahil nung bago akong upo, sabi ko ayokong Alam mo kasi, yung pinag-uuna mo, may sinasabi siyang mga project dito na hindi pa daw ngayon mararamdaman. Sa future pa daw mararamdaman. Yung project daw na ginawa nila, yung pangmatagalan daw. Sir, hindi naman natin kailangan agad-agad yung masasabi natin, okay yan, yung pang-future. Okay naman yan, wala namang problema dyan. Ang problema, ang mga Pilipino is gutom ngayon. Diba? Ngayon sila nagugutom, hihintayin pa nila yung ginhawa sa future. Dapat binalance mo, meron kang pang future at meron kang para sa ngayon, 'di ba? Para sa present. Hindi yung lahat daw bibuhos niya sa future eh. Okay ka lang? Bakit si Pangulong Duterte meron siyang ganun, 'di ba? Yung subway nga. Tapos inaangkin mo na ngayon. Na business as usual. Opo. Dahil walang mangyayari sa Pilipinas. Hanggang doon na lang tayo. Hindi tayo aalsa. Sabi ko, kailangan natin baguhin ito. Kaya tinignan ko yung malalaking mahihirap na proyekto. Kagaya ng baka pwede mo kaming bigyan ng example, sir. Na long term ang magiging effect. Yun ang trabahuhin natin. Opo. So, tinatrabaho na. So, ang yung long term daw na gusto niya mangyari, mga project at tinatrabaho niya. Sir, sabi ko nga sa inyo, yung mga Pilipino ngayon nagugutom, ngayon nahihirapan. Hihintayin pa ba nila yung future para maramdaman nila yung yung kaginhawaan? Paano kung patay na sila? Wag naman sana. 'Di ba? Kasi hihintayin pa ba natin yan kung ngayon mamamatay na kami? Ano ka ba naman? Bagay, hindi mo kasi alam yan dahil hindi ka naman mahirap eh. Hindi mo naman napagdaanan yung mga pinagdaanan ng mga taong dito sa baba eh. Kagaya namin, hindi mo napapagdaanan yung mga napapagdaanan namin. Yung pinirmahan mo animal ka eh. Yung sa, yung pag-change ng change ng ownership. Alam mo bang kung gaano kahirap magpapalit ng ownership ng motor? Ha? Tapos may pinababa pa daw nila lang 5,000. Okay yun, sige, pababain nyo ng 5,000. Pero 21 days. Sir naman. Bigyan mo naman ng mahaba sanang palugi. Din 21 days. Baliw ka ba? Bagay, hindi mo nga nararamdaman kasi wala ka naman sa posisyon ng mahihirap. Wala ka naman sa posisyon namin. Kaya pirma ka lang ng pirmang animal ka. Bakit? Mga tropang riders, madali ba yon magpapalit ng mahirap. Ako nga, hindi ko pa mapapalitan yung mga yung mga... di ba? Yung motor ko hanggang ngayon, kapangalan pa rin dun Bakit?
Ubus oras yun. Google ka ng isang araw para doon. Kulit mo pala eh. Hindi mo alam eh. Ano nangyari sa aking ano? Hindi mo pala alam. Baliw ka eh. Tapos sige ka ng sige. Kaya ang lalaki na yung mga project na ginawa namin priority, yung mga tourism, yung mga health, yung mga puro malalaking proyekto. Ang problema sa malalaking proyekto, di ba, transportation. Medyo matagal eh. Matagal talaga. Matagal yan. Kahit na super efficient, walang problema, tama, Health. hindi nagka-problema. Matagal talaga yan. Isipin mo, yung subway, huhukayin mo yung para makadaan yung tren. Matagal yun, matatapos yan. Tapos na ako, matagal na akong tapos. Pero sabi ko, kailangan mga gawa natin ito. Kasi yung subway daw, alam mo, si Pangulong Duterte. Wait lang, ayusin ko lang ha, mga pare ha. Yan, okay. Ay, ba't ganun? hindi natin... Sorry. So, yung subway daw ang inaano niya. Yung subway na yan, si Pangulong Duterte ang may ano niyan. May panguna niyan eh. So, matagal talaga yan. Kaya nga sabi mo, alam ko iaano daw to. Tawag dyan yung tinigil daw yung pag-budget dito. Hindi ako sure ha, pero parang kinat daw yung pag-ano dito, yung budget dito eh. Ewan ko bakit. Ayun lang narinig ko pero hindi tayo sure dito ha, mga kababayan, disclaimer ha. So kaya matatagalan daw yan. Gawin. Paano na hanggang dito na lang tayo? Kailangan gumawa tayo ng bago. Ang nasa isip ko, may magandang kasabihan, if not us, who? If not now, when? Kailangan gawin na natin. Ngunit, ito talagang na-realize ko, na hindi natin nabigyan ng sapat ng atensyon yung mas maliit na bagay. Yung para maging masagbaginhawa ang pang-araw-araw ng buhay ng tao. Oh, yun pala eh. Yun ang sinasabi namin. 'Di ba? Nagsisimula ka sa malaki, magsimula ka muna sa maliit. Ano ka ba? Sabi nga ng hindi ka pagpitiwalaan ng malaking bagay kung sa maliit na bagay, hindi ka mapagtiwalaan. Kailangan unahin mo yung maliliit, yung micro problem. Wow, English. 'Di ba? Kasi diyan pa lang, diyan nagsisimula yung yung kahirapan o yung paghihirap ng mga Pilipino eh. Doon sa maliit na problema, dapat masolusyonan mo na muna yung maliliit na problema na yan bago ka doon sa malalaki. Inuna mo yung malalaki, paano yun nandyan sa... Tanga naman eh. Inuna mo yung malalaki, yung mga mahihirap ang kailangan ng pangunahing tulong. Baliw. 'Di ba? Tama ba ako mga pare? Tama ba ako mga kababayan? Uunahin mo yung malalaking project, hindi naman yun ang masasabi nating kailangan ng mabilisan. Ito ang problema eh. Gutom kami. Madaming krimen. Droga, balik na naman. Tapos unahin mo yung mga malalaking project. Flood control project nga eh. Ewan ko eh. Yung pila sa tren, yung traffic, yung mga ganyang klase, para naman mas maginhawa ang buhay ng tao. Actually, yung maliliit na problema na yan, ayan yung mga malalaking problema, sir. Maliliit lang sa'yo kasi hindi ka naman nata-traffic, hindi ka naman napila, hindi ka naman nagugutom, kaya maliit lang sa'yo yan. Pero sa mga Pilipinong katulad namin, malalaking problema namin yan. Ang bango-bango namin lumabas. Galing kaming bahay, naligo, nag-shampoo, nagsabon. Pagdating namin ng LRT, pipila kami ng pagkahaba-haba. Bago kami tumating sa trabaho namin, late na kami tapos amoy usok pa. Excuse me po. 'Di ba? O yung traffic. Nagpagas ako ng full tank para magamit ko sa 1 linggo. Dahil sa traffic na yan,
yung full tank na pinagas ko, umabot lang ng 2 araw, 3 araw dahil sa traffic. Umaga't hapon. Ganon, di ba? Maliit lang sa'yo yan, pero sa amin malaki yan. Wala ka naman problema sa pampapagas eh. Imbis na yung pampagas namin na, di ba, nagpagas na kami, imbis na yung sobra doon, pangkakain na lang namin. Hindi, may ipapanggas pa namin dahil traffic. Oh, di ba? Hindi mo alam yan kasi wala ka namang alam. Hindi mo alam yan kasi hindi mo naman nararanasan. Yun lang yun, sir. Kasi mayaman ka na noon pa eh. Kaya nga ito magandang maging ito magandang maging dapat ang maging namumuno o naglilingkod sa bayan natin igaling sa hirap. Para nararanasan ng alam nung mga nakaupo o ng mga public servant yung kailangan nating yung kailangan ng mga mahihirap. Hindi yung mga gantong mayaman na yan. Papayamanin pa natin yan. Kasi iniisip ko hindi, pag pinaganda natin yan, gaganda rin. Anong gagawin natin ngayon habang inaantay immediate, na? Anong gagawin natin ngayon? Ayun ang talagang bibigyan natin ng atensyon ngayon. Bakit ngayon lang? Inaamin niyo po ba na may pagkukulang kayo doon? Oo. Nag-concentrate kami lahat ng kabinet. Baka sabihin niya wala, grabe na yan. Pero magaling ang dito, ang PR niya dito, medyo parang pa-humble effect ngayon, si Marcos, di ba? Hindi, may mali po ako talaga. Inaamin ko po na mali ako. Pero gagawa natin ngayon ng paraan yan. Ito yung tututukan natin. Di ba? Kasi 2028 election na, kailangan niyang bumawi. Okay na yung 3 years. Okay na tayo sa 3 years. Bawi naman tayo ngayon. Galing. Lahat. Sinasabi ko, ito yung mga importante. Kailangan... ba't di mo inuna? Importante yan. Hindi mo inuna. Kailangan umpisahan natin ito. At kahit wala na tayo rito, nasa lagay na yan, na tuloy-tuloy na yan. Kailangan ng talagang tapusin. Yun ang talagang iniisip ko. Hanggang ngayon po ba, meron pa rin kayong countdown ng natitirang mga araw niyo sa Malacanang? Araw-araw. Pumapatak yung yung metro. Yung metro. Anong nararamdaman niyo kapag pagtingin, 1,130 plus days na lang? Ano po ang nararamdaman niyo pag gano'n? Ganon din. Malungkot. Mula nung umpisa, kailangan natin madaliin to. Ba't ang bagal? Ba't wala pa? Bakit hindi pa? Alam mo, hindi aabante ang mga yan kung hindi mo sasabihin. Yun lang yun, sir. Kung hindi ka magsasalita o kung hindi ka kikilos o hindi ka magkakaroon ng masasabi natin kamay na bakal, hindi mag-uumpisa yung mga yan. Hindi magtatrabaho yung mga yan. Nakikita kang papetiks-petiks eh. Diba? Noon, i-compare natin. Hindi natin talaga maiwasang i-compare eh. Noon dati si Pangulong Duterte, pag sinabi niya, ginagawa ng mga kabinete niya. Pag hindi mo ginawa, pag hindi mo kaya, umalis ka dyan. Talaga matatapos. Matatakot eh. Sa'yo, pagpalusutan ka lang siguro. Ewan ko kung paano ka Ay sir, hindi natin kaya sir. Kasi sir, sir paano? Baka ganun, di ba? Hindi eh. Kinuha mo yung trabaho na yan, nilagay kita sa trabaho na yan, gawin mo yung dapat mong gawin. Ganun dapat. Tinanggap mo yung trabaho na yan, gawin mo, tapusin mo. Kung meron man problema, sabihin mo sa akin, tingnan natin kung anong pwede natin gawin. Hindi yung magpapalusot. Matagal yun, matagal. Tapos yung mga maliliit na bagay na sinasabi mo, hindi mo magawa. Magawa. Binibiro ko nga yung mga mayayaman kong kaibigan, yung mga malalaking taipan. Sabi ko, naiinggit ako sa inyo dahil kahit napakalaki ng korporasyon ninyo, nahawak ninyo, pagka inutos ng CEO, ng boss, tapos na. Pagka ako nag-utos, marami pa akong kukumbinsin. Wika kasi. Kung ka dyan, may kamay na bakal ka dyan,
malamang susunod sa'yo yan. Bakit sinusunod yung mga CEO? Kasi tatanggalin sila pag di nila ginawa yung trabaho nila. Simple-simple, sir. Hindi mo magets eh. Naiinggit ka pa? O naiinggit ka dahil sinusunod sila? O naiinggit ka dahil marami silang pera? Dito sa gobyerno, pagka meron ka naisip na bagong initiative, bagong idea, siyempre lalapit mo dun sa rank and file, di ba? Para ito, implement ninyo ito. Naku, ang sagot laging bumabalik. Ay sir, hindi pwede yan. Baka makuha kami, baka tuturin naman. Patong-patong ng mga batas natin eh. Kung minsan, contradictory, lahat ng tao masyadong maingat. Which is okay na maging maingat. It is okay na magkaroon ng check. Hindi mo kasi alam kung Ito na naman, magko-compare na naman tayo. Ito kasi ang kaibahan kay Pangulong Duterte. Alam ni Pangulong Duterte yung ginagawa niya. 'Di ba? Hindi siya mapapagpalusutan. Hindi siya madadali ng manyana habit o hindi natin kaya yan, sir. Hindi siya mapapalusutan ng ganun kasi alam ni Pangulong Duterte, inaaral ni Pangulong Duterte yung mga sasabihin niya o yung mga gusto niyang mangyari. Ikaw ba? Inaaral mo ba? Yun lang naman yun eh, 'di ba? Paano naman matutuloy yun kung sinabihan ka, hindi ko, baka makuha tayo, sir. Baka maano tayo, sir. Kung inaral mo kaagad kung ano yung dapat gawin para ma-implement yung gusto mong mangyari, wala nang palusot yung mga yan. 'Di ba? Some balances. Pero wag naman maging paralysis doon sa bureaucracy. Nararamdaman ko po sa inyo yung frustration niyo, no? Na may gusto kayong gawin pero hindi niyo magawa. Pasensya na uli kayo. Tatanungin ko lang itong tanong na to. Yung gawin pero hindi mo magawa, hindi mo kayang gawin. Masyado raw kasi kayong mabait. Ito na. Marami nagsasabi sa akin yan. Anong gagawin ko? Baging masamang tao. Hindi ko na mabait. Hindi. Ano ba yung pinost ko? May pinost ako eh. Wait lang, hanapin ko. Shiner ko yata yun. Hindi, ikaw na mabait, di ba? Okay lang naman. O yan, oh. Ano yung post ko dun? Hindi ka masyadong mabait. Masyado ka lang tanga. Kung di ka ba naman tanga, ginagawa ka ng loko-loko nung mga kabinete mo. Ano ba tama? Ewan ko, mamili na lang kayo. Ginagawa ka ng tanga, iniisip, sinabihan ka lang masyado mabait, kinilig ka na. Masyado ka daw kasi mabait, sir. Uy, maraming nagsasabi sa akin yan. Kinilig tuloy ako. Nakinilig siya eh, oh. Mababago yung ugali ko. Pero, siguro, dapat nga talaga maging mas mabagsik talaga. Dahil, wala eh. Dapat noon pa, sir. Kailangan, talagang maging mas efficient mas mabilis ang pagdating. Kasama na siguro yan sa eleksyon namin dito sa naging eleksyon nakaraan. Pasensya na kayo realization. Bagamat ang gusto nyo sana wag na munang politika bago lang natin iwanan yung eleksyon. Can you categorically say na ayaw nyo po ng impeachment? Yung impeachment, eto na. Nasa Senado na yan. Pabayaan natin sila, may proseso yan. Pabayaan natin ang proseso. Dapat ang tinanong mo, Katunying, bakit nyo po pinadala si Pangulong Duterte? Kung ayaw nyo po ng politika, bakit nyo po pinadala si Pangulong Duterte sa ibang bansa? Sa dahig? Bakit hinayaan nyo yun? Kasi, di ba, ayon sa ating batas, kailangan dito litisin ang ating countrymen dito mismo sa Pilipinas. Kasi meron tayong existing law at gumagana yung batas natin. Bakit kailangan mo pa siyang ipadala doon? So, pinapakita mo na walang silbi ang batas ng Pilipinas? Kaya kailangan nandun pa siya? So, doon sana. Anyway, sikatan niya yun. Ako, basta ang nasa isip ko, tapos ng eleksyon, balik sa trabaho. Gawin na natin lahat. With the new lessons learned. Papasok na po kayo sa second half. Kumbaga sa basketball. Papasok na sa second half.
binabanggit nyo kanina yung mga kailangan ng tao, yung agad-agad. Ako din po, yun din po ang nakita ko na agad-agad, especially yung tungkol sa bigas. Pagkain, number 1 yan eh. Ano? Sinusumbatan kayo mula day 1 hanggang sa kamakailan lang, yung 20 pesos na bigas. Okay, tatanungin ko po kayo, nilaunch niyo po yung 20 pesos na bigas bago mag-eleksyon. At ang sinasabi na iba, nako, hindi sustainable yan. Patsi-patsi lang yan. Hindi maitutuloy ng gobyerno yan. Unang tanong ko po, ba't ba ngayon nyo lang ginawa yon? At pangalawa, hanggang kailan ba to? Baka nga patsi-patsi lang po ito. Sige. Ang tanong, bakit ngayon lang? Bakit ngayon lang? Kung kaya nyo palang gawin, ba't di nyo ginawa nung 2022, nung 2023? Dahil hindi namin, nung 2022, 2023, 2000, hindi pa namin kayang gawin. Huwag ka na magpalusot. Ginawa mo yan ngayon kasi eleksyon. Bakit? Ang key dyan, yung production. Kaya anyway, pero tama yung sinasabi niya dito na 2024 is ang pinakamataas na ani ng palay daw. Tama naman yan. Patayo namin ng irrigation, ang dami naming dam na ginawa, ang dami na naming pinamigay na makinarya. 2023, ang ani ng palay sa Pilipinas, pinakamataas 23 pala. sa kasaysayan ng Pilipinas. Nalampasan pa yun noong 2024. Kaya sa production, dahan-dahan, inaalalay natin. Bakit ngayon lang na tayo nagbibigay ng tulong sa produksyon? Dahil ang Pilipinas, ang mga opisyal, na-spoiled. Basta't import lang ng import. Parang ikaw. Di ba ikaw ang DA, Department of Agriculture Secretary? So sino spoiled? Sino ang nang-spoiled sa kanila? Eh di ikaw. Na isa ring spoiled. Tapos, yung importation niyan, illegal and legal. Ang katotohanan, ang nakita namin, ang pang-control doon sa presyo ng bigas ay ang smuggled na bigas. Kaya nag-hoard. Yan. Ang una na, kung titignan ninyo, ang isa sa una namin ginawa, nag-raid kami ng mga warehouse. Itong pinakamalupit. Sinabi namin, ba't may ganito? At hindi na Sinabi namin, hindi basta't puro ang import natin. Dahil ang nag-i-smuggle, mga official din ng gobyerno. Kumikita sila. Ba't hindi mo alisin? Alam mo naman pala, ba't hindi mo alisin? Tapos, di ba matagal na yung yung hoarding na smuggle na bigas na yan? So, may smuggle palang bigas noon, bakit hindi nyo noon pa, nung nakuha nyo yung mga smuggle na bigas, hindi nyo pinagbebenta ng 20 noon? Bakit itiniming nyo ngayong 2024 2025 election? Diba? 22, 23, 24, diba? 25, ngayon nyo lang tiniming. Pwede nyo sanang ibenta yun ng 2024 para hindi kayo halata. Tapos, alam mo naman pala na mga official din ng gobyerno ang nag-i-smuggle niyan o yung kumikita dyan sa smuggle na bigas, bakit hindi mo pagtatanggalin? Sinabi mo yan, official yan ng gobyerno, bakit hindi mo pagtatanggalin? What are you waiting for, sir? O di bakit nila papalitan? Sige, pasok lang sila ng pasok. Hindi nila iniintindi ang production. Hindi nila iniintindi yung sistema. Sino yung mga yan? Hindi nila iniintindi ang presyo ng palay, ang presyo ng bigas, ang kikitain ng magsasaka. Wala. Kailan po itong mga nag-i-smuggle? Basta ito yung nakita namin. Opo. Noong meron talagang ganyan. Nung inipit namin yung mga smuggle at rineraid na namin yung mga warehouse, nabawasan yung supply. Kailangan namin ayusin yung NFA. Lahat yan, yung mga changes na ganyan, hindi ganun kasimpleng gawin. May batas na kailangan palitan, mayroong mga taong kailangan palitan. Napalitan ibang ba? konsepto na. So, ngayon lang namin nabuo lahat. Mr. President, ang isa pa pong
importante sa tao, kalusugan, di po ba? Meron naman ng kung anong nahihingi ang mga tao, pero pagpunta nyo sa ospital, lalo sa public hospital, ang hahaba pa rin ng pila. Yun ang problema. Hindi po ba haba ng pila? Tapos yung mga tao, parang hindi pa rin nila alam na meron palang mga programa ang gobyerno tungkol sa ganito. Number 1 po dyan, yung tungkol sa PhilHealth. Ano ba pwede natin gawin sa PhilHealth para wala na talaga halos babayaran ng mga tao sa kaya naman yun. Malapit na tayo doon. Nabanggit kailan mo pa? Na rin, yung mga pila. Nakapunta na ako sa ospital, 200 ng tao nakahilera. Grabe, ano? Oo, 2 oras bago nila maibigay yung papeles nila. Digitalization lang ang sagot dyan. Dahil pinaparami talaga natin ang member, pinaparali na talaga yung binibigay. Yun nga maganda naman mayroon naman siyang mga sinasabing magaganda digitalization ng mga ano na yan sa ospital. Ang problema, ba't ang tagal? Kung meron ka naman palang mga plano ng ganyan, bakit hindi mo i-push yung mga cabinet member mo na eto ang gusto kong mangyari? Push lang yan, sir Kailangan mo i-push Hindi Wala, alam nyo, naaalala ko nga to si si paring Yorme. Oy, congratulations nga pala kay kay Yorme pare natin yan. Pre, di pa tayo nagkikita, yung inaanak mo. Kinuha ko kasing ninong yan, tapos hindi siya nakapunta, syempre Sunday kasi yung binyag kaya family day. With capital P, family day. Syempre ganun talaga. Yun, eto naalala ko nga yung naalala nyo yung video namin ni Boss Bay patungkol doon. Yung unang pagkikita nila ni Yorme. Ako nag-camera nun. Saka nag-edit. Tapos ang plano niya, sabi niya, kung manalo ako sa 2022 election, tama ba? 2022 election, etong nakita niyo yung bagong ospital na Maynila, yung tapat ng Manila Zoo? Yung tabi niya ng lumang ospital. Ang ganda, parang panis siyang St. Luke, sabi ko sa inyo. Oo nga, totoo. Pero ang ganda ng kama, ay hindi yung ginaganon. Talagang pipindutin mo na lang, tapos yung mga oxygen nasa pader, hindi yung mga, 'di ba sa public nasa tabi ng pasyente yung yung mga oxygen tank, hindi, nandun sa pader. Tapos merong kwarto na para doon sa mga nagpapagaling na, yung emergency, ang ganda. Tapos elevator, tapos meron pang helipad. Sabi niya, ito ang plano ko sa Maynila, ito, meron na akong blueprint niyan. Meron na akong blueprint niyan. Ang gusto ko, pag nanalo ako sa 2022 election, is etong mga to, yung blueprint nitong, gagaya nitong sa bagong ospital na Maynila, itatayo na lang natin ang itatayo. At libre yun. Biruin mo, libre. Tapos pag meron pang mamimili ka kung saan mo gustong ward na meron sa tapat ng Manila Bay. Tapos yung sa kabila naman yung Manila Zoo ang makikita mo. Ganun grabe. Kung nakita nyo lang, pwede nyo naman yata puntahan niya kung hindi ako nagkakamali. Diyan yan sa may Manila Zoo. Siguro pag punta nyo diyan sa bagong ospital ng Maynila, hindi ko alam kung pwede pumunta dyan ng public Pero malamang pwede siguro. Tapos punta kayo ng Manila, so makikita nyo malaki rin pagbabago ng Manila. So ang ganda. At ngayon nga, bumalik na ngayon si Yorme, sana magtuloy-tuloy na ulit ang pagbabago. Yung mga animal dyan na binaboy ang Maynila, ewan ko sa inyo. Yorme yung sana maasikaso Yung yung lubak-lubak dyan. Lalo dumami yung lubak. Oo, grabe. Tsaka yung mga tulongges na dyan, yung mga nagta-tricycle, nagpe-pedicab na naniningil ng mahal. Ay, tanggalin mo yung mga yan.
Di ba nakita niyo yun yung foreigner na siningil siya ng ang sabi nung una 50 lang daw kasi diyan lang naman. Tapos yung pagbaba ng foreigner, siningil siya ng 500. Wow! Wala nagawa yung foreigner. At nakakahiya kasi buong mundo ang nakakakita noon. Nagbablog yung Anyway, tuloy na natin to. So ito, nakwento lang natin kasi sa ospital, yun ang gustong mangyari ni Yorme. Kasi ramdam niya na sumakit yung tiyan niya at nandun siya natutulog sa may hallway ng ospital kasi nga wala silang pera. Wala silang pang-private. Namimilipit na siya sa sakit at hinihintay niya bago siya bago siya gamutin. Ganon kahirap. Ramdam niya yung hirap. Kaya gusto niya mangyari, maging yung mga plano niya is para maging maginhawa yung mga Pilipino. Para hindi mahirapan. 'Di ba? Ito, alam ba nito yun? Ng benepisyo, hindi na pwedeng kinakamay. Kailangan talaga nasa computer na. Kaya yun ang unang ginagawa nitong si Dr. Mercado na 3 years na bago mo naisip yun. Ay inaayos na mabuti yun. Pangalawa, dumalaki ang benepisyo na binibigay ng PhilHealth mula noong 2022. Hindi totoo yan. Hindi totoo yan, hoy. Alam nyo ba ang baba nung binigay nung PhilHealth sa Kasi na-hospital yung anak ko. Tapos nandiyan kami sa may syempre, di naman tayo mayaman eh. Ang bill namin ay umabot ng 32. Alam nyo ba sinagot ng PhilHealth? 7,000. Diba? Wala pa sa kalahati. Kung 15 man lang, okay eh. Diba? Malaking bagay na yun. 7,000, okay na rin naman. At least meron. Pero ang liit nun. Tapos sinasabi niya, lumalaki. Di totoo yan, sir. Animal. Huwag mo kami bulahin sa mga style mo. Kasi ako, naranasan ko mismo eh. Di ba? 7,000 lang. Okay naman yun. Malaking bagay naman yun. Pero sana naman, pag nagbenepisyo ang PhilHealth, kahit kalahati man lang. Ano ba? Kalahatiin nyo man lang. Grabe naman eh. Ayan. Mas marami ng serbisyo. Kaya alam nyo yung mga nagkakasakit ngayon mas lalong nagkakasakit dahil sa taas ng bill sa ospital eh. Lalo na pag private, di ba? Paano pa yun? Syempre, ang mga magagaling talaga at asikasuhin ka dun sa private hospital. Pag public, syempre pila-pila yan ngayon. Kung may ka naman, may kaya-kaya ka naman, kahit semi-private. Pero mataas pa rin. Aaray ka talaga. Kaya mapipilitan ka mag-public, pipila ka nga lang. Tapos hindi mo pa sure kung maasikaso ka, di ba? Nandungkot nga ako, may nakita akong may nakita akong survey. Tungkol sa PhilHealth. Sabi niya, sana yung presidente, ang PhilHealth ay tugunan na nila yung top 10 diseases or sicknesses in the country. Alam mo kung bakit ako nalungkot? Bakit po? Ginagawa na namin. Hindi lang alam ng tao. Ano sinabi niya? Paano kasi yung anong tawag dito, si Alan Claire? Ang pinaggagawa pagbabanat sa mga Duterte. Paano namin malalaman? Tinanggalan nyo nga ng budget Paano na? Kakang sinungaling. Di ba tinanggalan nila ng budget? Di ba hindi nila binigyan ng budget ngayon ng PhilHealth? Zero budget. Ang mataas yung DOTR tsaka yung tapos sasabihin mo ginagawa nyo na yun? Huwag naman ganun, sir. Hindi ginagawa na namin yun. Pero patuloy kung titignan talaga pag-aralan. Sir President, nasaan ho yung pagkukulang? Andyan na pala yung programa. Bakit hindi alam ng tao? Yun ang problema din. Siguro naging problema namin. Dahil yung tao, kasama na rin yata sa analysis dito sa eleksyon. Hindi alam ng tao yung ginagawa. Hindi alam ng tao kasi wala naman kayong ginagawa. Kasi kung meron, mararamdaman yan Ilalatag nyo yan. Tsaka pagyayabang nyo yan, ano ba naman? Diba? Ganun yun. May ginagawa kami. Ito, isampal mo sa kanila kung meron kayong ginagawa. Pakita mo sa mga Pilipino. Alam na mga Pilipino yan. Bakit noon ayun ang maganda kasi. Ito na naman tayo. Compare na.
Kasi si Pangulong Duterte dati may talk to the people. So kinakausap niya yung mga cabinet member niya, nakahilera dyan, at kinakausap niya naka-live. So ito yung mga ginawa natin, i-report nyo sa akin para alam ng tao kung anong ginagawa natin. 'Di ba ang ganda? Ikaw tapos sasabihin mo, hindi kasi alam ng mga Pilipino, hindi alam ng tao. Ano pa kayo namin? Gutom na nga kami. Aalamin pa namin, i-research pa namin yung mga ginagawa nyo. Ilatag nyo, ibalita nyo. Gulat sila kung minsan pag sinasabi namin, eto pwede na kayo dito, meron kayong ganito, meron kayong pwedeng benepisyong ganito. Hindi nila alam na may na pwede silang mag-claim ng ganon. Halimbawa, tinignan namin ng isang araw, dialysis. Sabi ko, ba't di natin pwedeng libre? Libre lahat. Kasi may binabayad pa yung nagda-dialysis eh. Tama po. Paano gagawin yan? So, tinitignan namin yung numero. Kung ano yung pondo ng PhilHealth, para diyan, ano ba ang pwede nating ibigay? Sa cancer, milyon-milyon na ang binibigay nating tulong. Yung mga... Bigay nyo. Siyempre, yung mga buntis, yung mga common... hindi na natin dadalhin yung... Ang magandang gawin nyo, yung zero talaga. Pagpunta doon, wala nang question, gagamutin kagad. Ganon sana, ewan ko, kung pwede mangyari yun eh. Kung ano ba yun? May batas ba dyan? Mga tropa nating dyan? Abogado dyan? Yung mga nakapasado ng yung pasado ng Hindi yung mga nag-aabo-abogaduhan lang Meron kasi dyan yung mga feeling mga tropa nating feeling yung alam mo yung walang ginagawa, alam ng laman ng Facebook. Tas puro reklamo yung niya, puro walang positive. Puro reklamo yung mga post niya. Tas nandun siya sa comment section. Alam mo naman magaling. Tapos pipilosopohin pa ako, ayun. Tsaka nyo na ako yung malawak na yung pang-unawa nyo. Tsaka nyo na ako kausapin. So, meron pa dyan, sinasabi na tropa ko naman sila. Wala naman pagkaibigan, okay yan. Pero pagdating sa politika, hindi ko kayo sasabayan. Mga dilawang kayo. Diba? Sinasabi pa na hindi yan. Kailangan may failure of election bago mag-recount. So, ang nanghihingi kasi ng recount, Attorney Vic Rodriguez, Attorney Torion, Attorney Jimmy Bondok, marami pang ibang attorney, marami pang ibang Pilipino. Raul Lambino, di ba? Andyan yan mga nanghihingi ng recount So, mali pala tong mga abogado na to. So, ikaw ang tama kasi sinasabi mo. So, mali sila. Na legit na abogado na nakapasa ng nakapasa na. Hindi naman natin binababa yung mga Hindi naman natin sila binababa. Pero, kanino ba ako maniniwala? Doon sa legit o nakapasa na abogadong nakapasa ng board exam kaysa doon sa abogadong hindi mo alam? Kayo na sumagot, mga kababayan. Hindi natin sila binababa kasi nag-aral din naman yung mga yan. Pero ito kasi yun yung nakapasa ng board exam, iba yun. Hindi sila magsasakripisyo yung pagiging abogado nila. Ewan ko si Gadon lang yata ang gumawa nun. Sinakripisyo niya yung pagiging abogado niya para dito sa mga Marcos. Pero yung mga matatalinong abogado, hindi nila isasakripisyo yung pinag-aralan nila o yung paghihirap nila sa board para lang baliin dun sa mga maling gusto nilang mangyari. Hindi ganun yun. Dun pa lang talo ka na Anyway, lumalayo na tayo sa topic. Dadalhin pa sa hospital yun. Kaya nagbukas tayo ng Bukas Centers. Ang Bukas Centers bagong urgent care. Ano pa ba to? Kung isang naisip, baka lang pwede nyo consider. Forward na natin to matigil tong pila-pila na yan. Kasi nga, nakakalungkot na yung iba, ma-absent. Pagka nakachamba ka pa, merong guarantee letter pa yung problema talaga. Old style ang ginagawa Opo. Yun lang naman Puro problema lang naman ang inaano nyo dito pinapalawak din namin. Babalik na naman doon. Ang sinasabi niya, ang problema talaga, ganito kasi ang problema, kailangan nating solusyonan. Pero hindi siya gumagawa ng solusyon. Lagi lang niya, ayun na nga ang problema Gobyerno hanggat maaari, yung payment. Please, bumaba ang antas ng krimen,
ni-report ni ganito, bumaba ng wala na yung ganito mga hold up, etc. Pero pagpunta mo sa tinanong tao, ano ba pakiramdam mo? Naku, hindi na ako makapaglakad ng gabi. Yung anak kong estudyante, hindi makalakad, makahablutin na lang dyan. Parang may disconnect, Mr. President. Kung ganun ang pakiramdam ng tao, kailangan talaga natin tugunan. So, ang una namin ginawa, inutusan ko silang... Yung mga nakalagay kasi dyan na PNP chief, lalong-lalo na yan si Marbil tsaka si Torre, wala namang pakialam. Chill lang, parang ikaw. So sinasabi nyo na okay ang nangyayari ngayon, okay naman tayo ngayon, pero parang hindi naman. Kasi sa ground nararamdaman ng mga Pilipino. Ikaw, hindi mo mararamdaman yan. So wala kang alam, ganun. Tapos ito na nga yung kailangan natin solusyonan. Sir, 3 years na kayo. Midterm na. Tapos ngayon nyo lang naiisip na solusyonan? Di ba dapat pag upo nyo pa lang, unang taon nyo pa lang, dapat lahat yan nakaano na yan. Ito ang gagawin natin sa mga kriminal. Ito ang gagawin natin sa mga nagda-drugs. Ito ang gagawin natin sa mga mga pasaway sa kalsada. Ganun dapat, 'di ba? Pero 3 years na, sir. Bago mo maiisip na solusyonan, 3 taon nang lumipas. Bagay, ngayon nyo aanuhin yan, ngayon nyo aasikasuhin para fresh, 'di ba? Kasi pag inuna nila yan, halimbawa, mga unang taon, mga pangalawang taon, makakalimutan yan pagdating nito. Tapos sumablay sila ng nito. Sumablay sila ngayong 25, 26, 27, 28. So pag sumablay sila ng style nila ngayon, medyo mararamdaman na sa una lang kayo malupit, ganyan, di ba? Ngayon, gagawin nila, mahina sila sa una, chill sila. Ngayon sila magtatrabaho kasi para maalala ng mga Pilipino, okay pala si Marcos. Kasi nung naayos niya So, parang pinaplano niya pa lang. Nung una, syempre, hindi niya pa gamay. Ngayon, gamay niya na okay pala. Pwedeng gano'n, ha? Opinion ko lang po ito, ha? Baka sabihin nyo na naman, ako na magpresidente. Ayoko. Kasi unang-una kong gagawin talaga dyan, pag ako naging presidente, ay nako, yung mga tricycle driver na yan, mga jeepney driver na yan, dahil yung mga tao diyan nasakay, yung mga mahihirap, yung mga kamag-anak natin, kaibigan diyan nasakay, kailangan may mga lisensya yung mga yan. Hindi yan po pwedeng mag-drive ng walang lisensya. I-drug test lahat. Ako gawin yung presidente, drug test lahat yan. Drug test kayo lahat. Drug test lahat ng opisyal. Ganun. Diba? Ganun. Pag ako naging presidente, ganun. Drug test lahat para magtiwala sa atin. Tapos kung paaari, kung anong dapat gawin, syempre wala naman ako alam sa batas. Di naman ako abogado, diba? Ang gagawin ko, kukuha ko ng mga malulupit na abogado para magawa natin yung mga dapat natin gawin. Ganun. Pwede nang ilibre ang ospital, libre na yan. Abusin nyo yung pondo dyan, huwag nyong Tapos yung mga magsasaka, bigyan nyo ng pondo na para hindi na sila mahirapan, para kumonti yung mga bilihin nila o yung mga bibilihin nila, pataba, yung palay, yung, 'di ba? Patubig, kailangan magkaroon ng patubig, libre. Para pag binenta nila yung mga pananim nila o yung mga bigas, mura na lang. Ganun. 'Di ba? Yung mga bowler diyan sa airport, ayusin 'yan. yung SLEX, lagyan ng bubong. Joke lang. So yung mga ganyan, tapos yung mga nagbabaha, ba't nagbabaha? Asikasuhin yan, hindi po pwedeng hindi. Pag summer, asikasuhin na yan. Yung mga maglagay kayo ng malalaking kanal. Tapos bawal yung yung gusto ko mangyari, yung bawal yung mga nagpa-park sa illegal parking sa bangketa.
Magalit na kayo, magalit. 6 years lang naman ako upo eh. Oh. 'Di ba? Kailangan pag bumili ka ng kotse, may parking ka, oh, 'di ba? Ganun ang mga dapat. Oh, traffic, bakit traffic? Oh, 'di ba? Oh, asikasuhin 'yan, bakit traffic? Sa nagta-traffic, ayusin yung kalsada. Ganun. Tsaka sa gabi gagawa, hindi sa umaga, ha? Yung iba sa umaga gumagawa eh. Traffic na sa umaga eh. Pagdating ng mga ganun ang gagawin, di ba? Oh, para sa mahihirap. Tapos pag pautangin ng mahihirap, bigyan ng ng puhunan na yung gusto magnegosyo. Pero sure tayo na magninegosyo, ha. Dapat bibigyan mo. Hindi yung mga may kaya lang magbayad ng Paano matututo yung mga tao kung hindi natin tutulungan? Ganun yun. Kailangan tulungan nating tulungan nating magnegosyo yung mga Pilipino. Hindi yung tulungan nating umasa sa gobyerno dahil sa ayuda. Huwag ganun. O yan Ninatag ko na yung plataforma ko Ang DILG at saka Chip. Tapos yung mga riders, di ba? Oh. Kailangan lahat yan may lisensya, hindi pwedeng pag walang lisensya, impound ka agad. Ganun. Tapos yung mga away-away, ay naku, tanggalan ng lisensya kagad dyan. Ewan ko lang kung may mag-away pa dyan. Pustahan tayo. Kung sino ang napatunayang nag-umpisa ng away, sino napatunayan nag-umpisa ng ng road rage, yun ang tatanggalan ng lisensya. Okay, bigyan natin ng pagkakataon. Hindi ka makakapagmaneho ng 5 years. Tanggal ang lisensya. Magre-renew ka ulit after 5 years. Malamang matututo ka na dyan. Sinabi ko sa kanila, dapat laging may nakikita na pulis na naglalakad. Apo. Kasi pagtagal ng panahon, nakikilala mo na yun eh. Apo. Di kang maging kaibigan yung pulis para pag nakita, alam nyo ito yung mga sinasabi niya, okay naman eh. Maging naman tayo, maging patas naman tayo. Yung gusto niyang mangyari, okay naman eh. Gusto niya may pulis dyan, gusto niya maging libre yung okay naman. Ang problema kasi sa'yo, sir, hindi namin nararamdaman. Puro ka lang salita. Salita ka ng salita, kung walang gawa, walang mangyayari. Safe kami rito. Nandun si Sergeant ganito ganyan eh. Kailangan ng pakiramdam ng tao, laging may pulis dito. Opo. Pag may pumutok dito, may tatakbo na yan. Wala pang 5 minutes, may tatakbo na rito dyan. Na tinatanong. Parang hindi naman. Yung mga pulis nga, ginamit nyo para para gipitin yung KOJC. Ano yung nangyari? Ano na ba? Tuloy na natin tong haba eh. Dito. Direct na rin sa krimen eh. Stop namin isa. Yung pong drug situation. Gusto nyong gawin dyan? Kaya ang gusto namin gawin. Drugs. I'm sure nakarating na rin po sa inyo ngayon na may mga barangay dyan na bumalik na naman yung mga gumagamit, tapos yung ibang mga pusher na tignan nyo, pag sa kanya galing tong pagdating sa droga, parang hindi mo maramdaman. Small time lang naman, pero nandiyan na naman daw po. Ano bang gusto nyong gawin dyan? Kaya ang gusto namin gawin dyan, pareho na naman dun sa sinatawag ko yung maliliit versus yung maliliit na project. Dahil ang pinunteriya namin kung saan pumapasok. Yung malalaki na naman. Kaya kung makita mo, yung nahuli namin na Shabu, napakalaki na, laking Sir, yung mga malalaki nga na yan, okay yan. Ganyan din naman yung ginawa ni Pangulong Duterte, may malalaki din siya. Pero nag-focus din siya dun sa maliliit kasi yun yung naaapektuhan yung nasa baba eh. Diba? O ano nangyari? Nalinis kahit papano. Dahil nga sa sobrang dami, hindi niya kinaya. Pero nalinis. Maganda yung nangyari sa atin. Yung Pilipino hindi natakot. Diba? Hindi natatakot umuwi ng gabi. Maluwag eh. Maganda eh. Bumaba ang krimen. Ngayon, hindi mo pwedeng sabihin niyang malalaki kasi nga hanggang ngayon mataas pa rin ang krimen.
At marami ang gumagamit ngayon. 'Di ba? Wala na yung tawa ko. Mas maraming gumagamit ngayon. Kaya yun ang problema. Kaya hindi mo pwedeng sabihin yung mga ganyan. Tonelada as compared sa mga nakaraang panahon. Opo. So, malaki talagang nahuhuli namin. Kasi hinahabol namin yung malalaking shipment, pinupuntahan namin yung malalaking warehouse. Wala na akong lapa, pero okay lang. Nalubat ba? Pinupuntahan namin yung malalaking shipment, tinitingnan namin kung quality. Joke lang po, joke lang. Itignan namin quality, tapos oy, joke lang ha. Ito naman. Pero ang pinakamahirap doon ay buwagin yung sindikato. Opo. Dahil ang sindikato, kasama na dyan yung police, kasama na dyan yung local government. So, dapat yan ang asikasuhin mo. Anyway, sige, natin to? Of these elections, mga ikukulong natin yung ano-ano ginagawa. Scamming days, pati mga... Doon kami lumayo. Ngayon, mag-focus ulit tayo doon sa small time. Anong gusto nyo? Kayo ay kinatatakutan o kayo ay nire-respeto? I want to be respected, but maybe fear is better. Alam mo, pag kinakatakutan ka, rerespetuhin ka rin. 'Di ba? Kasi takot nga sa'yo eh. Rerespetuhin ka pero hindi takot sa'yo. Ano yun? Considering our current situation, Kaya ako po tinanong yun. Kaya nga tignan mo si Pangulong Duterte, kinakatakutan siya pero respetado. Respetado kasi nga nakadepende yan sa yung respect kasi in-earn yan, sir. Hindi yan hinihingi. Na-earn yan, sabi nila. Kasi inyo itong mga tampalasan, mga luko-luko na to, basta't may report kami, usapan kasi pero ang gagawin natin, nakuha natin. Wala yung kay BP? Wala ba kayong sisibaking gabinete ngayon? Kasi marami pong ginagawa namin. Kayo sa iba, meron kayong... sabi ko, hindi interesado yung tao dyan. Don't explain it to us anymore, just do it. Ko-commute ang... hindi na kasama sa pagsakay. Use na sa wala kay BP? Sa airport. Dapat, di ba, yun yung blue. Pinag-usapan ko yung maliliit ng tao. Para magawa namin yung... parting shot yun na lang. To any approach na ang habol ko, sundo sa lahat ng tao. Gusto niyo bang makipagkasundo pa sa mga Duterte? Oo, syempre. Ayaw mo ng gulo. Gusto ko makasundo sa lahat. Kung ayaw mo ng gulo, bakit pinadala mo si Pangulong Duterte sa dahig? 'Di ba? Simple. Kung ayaw mo ng gulo, hindi mo gagawin yun. Kasi unang-una, meron tayong batas dito. Dapat dito litisin. Ang ginawa mo, pinadala mo sa dahig, inutusan mo yung mga yan. Sinasabi mo na, sinungaling ka pa nga. Sabi mo, hindi mo hahayaan na yung ICC na makapasok dito, na makialam dito sa atin. Tapos pero ang bandang huli, na ipadala na po si dating Pangulong Duterte doon sa 'di ba? Tanga. Ayaw mo ng gulo pero ikaw nagsimula ng gulo. 'Di ba? Unang-una pa nga lang si BP Sara inano mo na Kaya nga siya umalis diyan kasi kung ano-anong pinaggagawa niyo sa kanya Ang tao, mas maganda, marami na ako. Nasasabi mo yan ngayon kasi nga alam mong hindi na magpupush yung impeachment ni BP Sara. So alanganin ka na ngayon. Baka ikaw ang ma-impeach. 'Di ba? Mga kababayan, tama ba ako o mali? Mali ba ako o mali? 'Di ba? Baka siya ang ma-impeach ngayon, yari siya. Kasi pag upo ni BP Sara, yari talaga kayo. Yan si Romualdez, tsaka yung ikaw, Marcos, tsaka pati yan si Lisa. Kasi ginugurgur nyo 'Di ba? Pinahirapan yung ali na nagtatrabaho lang. Ginawa nyo na ng issue. Tapos yung tatay, si Pastor Kibuloy, ginawan nyo rin ng issue. Kung ano-anong patay ng kaso, binuhay nyo na naman. Na-dismiss ng kaso, binuhay nyo na naman. Para Para sirain. 'Di ba? Para pilayan yung mga Duterte kasi alam nyo, si Pastor Kibuloy ang unang-unang supporter niyang mga yan, ng mga Duterte. At si Pastor Kibuloy ang lumalaban dyan sa mga NPA, CPP, tsaka NDF. 'Di ba? Si Pastor Kibuloy ang lumalaban sa mga komunista.
sa mga rebelde. Talagang nilalabanan niya yan. Silang dalawa ni Pangulong Duterte yan. So, ewan ko kung bakit ano nangyari. Baka, sabi nga ng iba, kakampi nyo. Sabi nila, hindi po ako, kakampi nyo na nga ang NPA eh. Kakampi nyo na yung komunista eh. Kaya pinatrabaho nila si Pastor Kibuloy at si Pangulong Duterte para malaya na naman sila makagalaw. Ngayon si BP Sara, hindi umubra yung impeachment nyo. Di yari kayo ngayon. 'Di ba? Kayo na ang babalikan. Ang taong bayan ngayon, gigil na talaga mapalitan kayo. Huwag ka nang hindi ko alam kung makakabawi ka pa. Baka pwede ka pang makabawi, Marcos, pag pinabalik mo si Pangulong Duterte at ikaw ang gumawa ng paraan para makabalik si Pangulong Duterte dito sa Pilipinas. Baka makabawi ka pa. Ang kaaway, hindi ko kailangan ng kaaway, kailangan ko kaibigan. Kaibigan. Kagaya na sabi ko sa'yo, pagka Tingnan mo, natawa na. Hindi ko. Magko-confess ako dito. Sige, confess. Pwede naman po. Para akong pari po nito ngayon na po. Ewan ko, kahit hanggat maaari, ako, ang habol ko, yung stability, peaceful, para magawa namin yung trabaho namin. Kaya ako, laging akong bukas sa ganyan. I'm always open to any approach na, alika, magtulungan tayo. Diba? Kahit hindi tayo magkasundo sa polisiya, hindi tayo magkasundo. Gawin nyo yung trabaho pero wag na tayong nanggugulo. Wag na natin, tanggalin natin yung... Ikaw yung unang nanggugulo kasi nga si BP Sara dati, anyway tapos na yung video na yan. Si BP Sara nga dati nagtatrabaho lang, hindi ka nga pinapansin eh. Alam mo bang hindi ka mananalo kundi dahil sa mga Duterte? Tapos ginawa mo pa yung ganyan? O ngayon, ang nangyayari parang gusto na makipagkasundo ulit ni Marcos dito kay BP Sara. Dahil nga medyo alanganin na siya at si BP Sara ngayon ay anlakas pa rin. So sa 2028, kasi biruin mo naman, pag sabi ni BP Sara, yung si Villar tsaka si Aimee napasama pa. Nalaglag na nga yan si Aimee. Biruin mo, kapangalan mo ay kaapelido mo pero nasa 12. Nasa laylayan. Pwede pa nga malaglag sana yun. Hindi na. Okay na yan eh. Dahil nakapag-proclaim na. So, yun yung mga bagay na parang ito si Marcos nagbabait-baita na. Parang, itong gusto kong mangyari. Ayoko ng away. Sila lang naman yun ang gugulo. 'Di ba? Ang ganda-ganda ng performance ni BP Sara dati sa DepEd eh. Anong ginawa? Inisyuhan nyo ng inisyuhan. Kung ano-anong bubungkal nyo, pati yung confidential fund na sinasabi, mas malaki pa nga yung sasayo. May maharli ka pa kayo nalalaman. So yan, parang umaano na siya ngayon, bumabaliktad na gusto niya makipagkasundo ulit sa mga Duterte, pero malaking lamat na yung ginawa mo eh. Lalong-lalo na yung ginawa mo kay Pastor Kibuloy tsaka yung kay Pangulong Duterte. Hindi lang to umubra yung impeachment eh. Pero kung na-impeach yan si BP Sara, baka hindi ganyan ang tono mo. Baka mayabang ka ngayon. Ngayon, nagbabawi ka kasi nga alam mong malapit ka nang matapos eh. Malapit nang mag 2028 eh. Pagdating ng 2028, yari ka na ngayon. Kasi ang mga Duterte na naman ang uupo. Especially yan si BP Sara bilang presidente kasi nga hindi gumana yung impeachment nyo. Wala na yung impeachment na yan, hindi na magtutuloy yan, sinasabi ko sa inyo. Kaya nga ito si plan B na sila. Plan B na si Marcos. Tignan mo kung ano-ano nang inaano niya. Sinasabi niya na hindi lang kasi maramdaman ng taong bayan pero ito yung ginagawa namin. Yan. Pati sa droga hindi ka karapat dapat magkomento patungkol sa droga. Sinasabi ko lang sa'yo, sir. Anyway, hanggang dito na lang muna ang ating video mga pare, mga kababayan, mga banateros. At medyo mahaba-haba din Anyway, ingat po kayong lahat at yun nga yung natin yung sinabi nga natin sa inyo by June pa po yun yung ating charity work, pero yung kay Ma'am sino yun? Kay Ma'am Wildonia Serio. Po kayo, mag-email po kayo sa akin para baka mamaya para malaman natin yung yung kailangan nyo. Pero hindi po ganun kalaking hindi ko po kayo matutulungan ng talagang Pwede nating ilapit yung mga gusto nyo mangyari sa mga mga kilala nating opisyal. Baka pwede nating malapit yan.
Pero yung kasi Samar si Ma'am medyo malayo hindi natin hindi natin kayang puntahan pa yan sa ngayon eh. Pero by June po, try natin by June yung mga gusto nating mangyari. Kahit pa paano makatulong tayo. Anyway, ito na nga yung ating issue. Hanggang dito na lang muna ang ating programa o balitaktakan, ang ating vlog. Kita-kits po ulit tayo next time. Ayun. Wala na akong masabi magkita-kita po ulit tayo next time mga pare. Ingat po kayong lahat and God bless you all. Para sa inyo po ito.